Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Magandang umaga po dyan sa atin, sa mga kapatid sa Pilipinas at sa buong mundo na nakikiisa sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Purihin po ang Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga po ay manggagaling ngayon po sa DFC Ajman, UAE. Ako nga pala po si Pastor Bong ng DFC Ajman. Purihin ang Panginoon sa bawat isa. Mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, maglambing po muna tayo sa ating Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos. Awitin po natin yung dalangin. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais kong mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Hallelujah. Naway gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo ako gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Sa uling pagkakataon, turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos. Hallelujah. O aking Diyos, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Glory to you, O Lord. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Wala kayong katulad, Panginoon. Kayo mabuti, kayo tapat. Kayo ang kasapatan ng aming buhay, O God. Sa umagang ito kami nagpapasalamat sa panibagong araw na niloob niyo pong bigay sa amin, O God. Patuloy niyo po kaming palakasin, patuloy niyo po kaming bigyan ng pag-iit kaisipan, O God, na kayo lamang po muna ang aming tatanungin sa kung ano po ang inyong gusto, ano pong inyong ibig, ano pong pagagawa niyo sa amin sa araw na ito. Hallelujah. Panginoon,
sa aming pag-aaral. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Langisan niyo po ang aking labi. At humihingi po kami sa inyo ng katalinuhan, ng karunungan, O God, upang maintindihan po namin ang inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Purihin kayo, dakilain kayo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magpapaumpisa na po. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay makikita po sa Salmo 25 verse 4. Salmo 25 verse 4. Sabi po sa Salmo 25 verse 4, ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Mga kapatid, tulad po ng sinasabi po sa Bible School, kailangan po natin, mga kapatid, lalo na po sa mga manggagawa at yung mga ginagamit na po sa gawain para sa Panginoon, magkaroon po tayo ng servant mentality. Ano po ibig sabihin nun? Ang servant mentality po, mga kapatid, ay yung tumatanggap po ng criticism, constructive criticism, yung handang magpaturo, handang tumanggap ng pagtuturo, pero on a positive side, hindi po negative side. Mga kapatid, sa ating binasa kanina, si Haring David po ang nagsasabi nito na ituro mo sa akin ang iyong mga daan. Panginoon, ituro mo sa akin ang inyong mga landas. Hinahangad natin, mga kapatid, alam naman po natin na tayo nasa Panginoon, hinahangad po natin, mga kapatid, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen. Tulad po ng Haring David, ganun din naman po tayo. Hinahangad po natin, we desire the knowledge na nanggagaling sa Diyos. Gusto kasi malaman, gusto rin nating malaman, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano, gusto rin nating, nais nating malaman yung katotohanan ng Diyos at sundin ang kanyang mga plano para sa ating buhay. Amen po. Kasi po, kapag, pansinin nyo po, kapag yung tayo po ay nananalig lamang sa sarili nating lakas, ano po ang nangyayari? Laging paghihirap at pagkabalisa. Failure po. Failure po. Amen po. Kailangan nating malaman bilang isang Kristiyano, mga kapatid, na yung katalinuhan na nagmumula sa Diyos ay dapat po nating hanapin. Dapat po nating hanapin yung katalinuhan na nagmumula sa Diyos. Matuto tayo mula sa Kanya. Alam naman po natin ang Panginoong Hesus ang ating perfect example on how to follow the Father's will. At alam naman po natin na ang Panginoong Hesus lamang po ang may kapangyarihan na magligtas po sa atin. Kaya mas mabuti po na tayo po ay lumapit sa Panginoon, humingi ng karunungan sa Kanya, lalong-lalo na po sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan, lalong-lalo na po sa mga panahon na marami tayong pagsubok na pinagdadaanan, lalong-lalo na po kapag tayo po ay nasa gitna po ng isang sitwasyon na make or break, na kadalasan po kasi ang nangyayari, instead po sa Panginoon ay kanino po tayo lumalapit? Kay kumare, kay kumpare. Amen po. Ano po ang nagiging advice nila? Maganda yung advice. Ang tanong po, sinusunod po ba natin? Mga kapatid, kapag tayo humingi ng katalinuhan, ng karunungan sa Panginoon, sa gitna po ng ating mga pinagdadaanan, rest assured, mga kapatid, na it will not lead us to failure.
Minsan po kasi we are thinking, iniisip natin na kapag hindi inaibigay sa atin ng Diyos, hindi tayo tinugon. Or yung plan ng Panginoon failed. Hindi po natin nakikita yung other side of the coin. Bakit kaya binigay sa akin ito ng Panginoon? Bakit kaya ito yung tugon sa akin ng Diyos? Bakit kaya ito yung karunungan na binigay sa akin ng Diyos para atakihin yung sitwasyon? Hindi natin tinitingnan na ganon. Mga kapatid, sa umagang ito, yung pag-asa natin, tandaan natin, yung pag-asa po natin ay dapat po magmumula sa pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Pag sinasabi ko pong presensya ng Diyos sa buhay natin, mamuhay tayo in a way na alam natin na ang nasa sa atin ay ang Diyos. Mga kapatid, paano po kaya ito? Maging madaling turuan. Maging madaling turuan. We have to have a servant mentality. Dapat nagpapaturo tayo. Yung mga nararanasan natin ngayon, yun yung pagtuturo ng Diyos. Pero don't get me wrong mga kapatid, meron po kasing mga bagay na nararanasan natin na self-inflicted. Tayo mismo yung may kagagawan. Tayo mismo yung may kagagawan. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon na lahat ay pagsubok na nagmumula sa Diyos para i-refine niya tayo. I-refine niya tayo into a better, yung kumikinang na ginto. Mga kapatid, tandaan natin, meron pong mga bagay na meron tayong nararanasan na tayo mismo ang may kagagawan. So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Tulad ng sinabi ko po sa inyo, ang karunungan na nagmumula sa Diyos never fails. Pero yung karunungan na meron tayo, it will lead us to failure. Manabik tayo mga kapatid sa pusong madaling turuan kahit po sa gitna ng pagsubok. Marahil po yung mga marami po dyan sa atin ay nababalisa, nahihirapan sa mga nangyayari na hindi maganda or merong nagawang masamang desisyon o maling desisyon sa buhay. O yung mismong routine natin na ginagawa ay mali. Na in times, tayo po ay napupunta po sa pagiging burnout. Pagod na overthinking na tayo. Hindi na alam yung gagawin. Nagiging balisa na masyado. We worry too much. Alam niyo po ang nais ng Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya na walang hadlang. Gusto ng Panginoon, ang nais ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya na wala pong nakaharang. Walang nakaharang sa presensya niya para maituro sa atin ang Kanyang karunungan. Upang alisin ang mga pasanin mula sa ating mga balikat bilang kapalit, mga kapatid, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya nga ang pagsusumamo ni Haring David sa tagpong ito ay ituro niyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamamaraan. Not my ways, but your ways, O God. Amen po. Yung pagkakaroon po kasi ng puso na teachable heart, sabi po ni sister, hindi ko na po nabasa. Ano mang pagsubok yung nararanasan natin, pag ang hinanap natin yung karunungan ng Panginoon, naku mga kapatid, nararanasan na po natin. Saan ka nakakita ng isang Kristiyano
na ang dami ng problema pero nakukuha pa rin pong ngumiti? Saan ka nakakita ng isang Kristiyano na ang dami na ngang mga pagsubok na dumarating, hindi natitinag? Bakit po? Kasi po we seek the knowledge of God. Lahat ng bagay na ating dapat gawin po natin for the glory of God. Pag yun ang ginawa natin, mga kapatid, ano mangyayari? It will not lead us to failure. Ano po ba yung mga pakinabang ng isang pagkakaroon ng teachable heart? Una po, mababasa po natin sa Mateo. Sa Matthew 11, tingnan po natin sa Matthew 11. Matthew 11. Matthew 11 verse 29 po. Sa Matthew 11 verse 29, ang sabi, "Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo." Mga kapatid, una po na benefit of having a teachable heart, ano po? Pagpapalain tayo ng Diyos at makakatagpo po tayo ng ano po? Kapahingahan. Amen. Glory to God. Pansinin po natin yung sinabi po dito, yung pamatok, yung aking pamatok, sabi nga ng Panginoon, ay magaan. Hayaan ninyong turuan tayo ng Diyos, sapagkat kapag tayo po ay nagpapakumbaba at maamo ang puso, makakatagpo po tayo ng kapahingahan para sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, it's not only about our physical, but ang kailangan po natin talagang palakasin ay ang ating spirito. Kapahingahan sa spirito. Hanggat nandito pa po tayo sa lupa, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagsubok. Number 2 po, ano po yung benefit ng teachable heart? Number 2 po, sa Mark 4:25. Sabi po sa Mark 4:25, "Sapagkat ang taong sumusunod sa naririnig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya." Mga kapatid, number 2, nangako ang Diyos na bibigyan tayo ng higit na karunungan at pangunawa habang hinahanap natin siya. Ano po sabi? Sa mga nakikinig, sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Bibigyan pa ng pangunawa. Amen po. Pangatlo po, sa Mateo 7:24. Matthew 7:24. "Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato." Mga kapatid, number 3, kapag nahanap natin ang Diyos, kapag we have a teachable heart, mga kapatid, tinatawag niya tayong matalino. If we have a teachable heart, mind you mga kapatid, saan po ba natin natutunan? Sabihin na natin sa school, saan po ba natin natutunan yung mag-add, mag-divide, mag-subtract, at mag-multiply? Sa eskwelahan po. Paano po tinuturo po sa atin? Sa tingin nyo po ba, kapag tayo po ay
hindi madaling turuan o hindi tayo nakikinig sa ating mga guro ay tayo matututo? Hindi po. Ganon din naman po sa Panginoon. Mas lalo po sa Panginoon. Madalas po tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikita po natin, nagsaset po ng example ang Panginoon sa atin kung paano yung pagkilos ng isang Kristiyano. And we just have to follow that. Kailangan na nating sundan yung yapak ng Panginoon dahil doon po tayo nakadesign sa pagsunod sa nais ng Diyos. Yun po ang nakadisenyo para sa atin. Tandaan po natin na ang Panginoon po ay may plano sa bawat isa. May plano po ang Diyos sa atin. Nais ng Diyos, number 2, nais ng Diyos, bigyan tayo ng kapahingahan. At number 3, nangako ang Diyos na bibigyan tayo ng karunungan at pangunawa kapag hinanap natin siya. Mga kapatid, sa umagang ito, bago po tayo before we start the day, pumunta sa ating mga trabaho, gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. For a change naman po. Alam ko po, madalas po sa atin ang panalangin natin, Panginoon, gabayan niyo po ako ngayon. Panginoon, samahan niyo po ako ngayon. Panginoon, kayo na pong bahala sa akin. Bakit pwede po nating palitan sa araw na ito? Panginoon, anong gusto niyong gawin ko? Hindi yung akin, kundi yung inyo. Tanungin natin ang Diyos kung ano yung gusto niyang gawin natin sa araw na ito. Sa pag-uumpisa po natin ng araw natin, ang karunungan at kaalaman ng Diyos ang manguna sa atin ngayong araw na ito. Remember mga kapatid, we have to have a teachable heart. Alam niyo po ang kalaban ng teachable heart? Pride. Kapag wala po tayo nito, madali po tayong matuturuan ng Diyos. Sa platform lamang po na ito ay matututo na rin po tayo. Matututo po tayo sa salita ng Diyos. Marami po ang nagsasabi na matalino ako, summa cum laude ako, malakas ako, malaki ang katawan ko. Mga kapatid, tandaan po natin sa panahon po ngayon, it's not about us. Hindi na po about sa atin ngayon. About na po ito sa Panginoon. Kung paano po tayo makasunod sa Kanya. Tulad po ng Haring David, ang nais talaga ng Haring David ay ituro nyo sa akin ang tamang pamamaraan, sabi ng Haring David. Ituro nyo po rin sa akin ang tamang landas. Yun na po dapat ang dapat po ay yun na po yung gagawin nating life verse natin sa mga panahon na ganito. Hindi na po, it's not about us anymore. Wag na po, tama na po. Siguro po kung tutuusin po, masyado na po tayo naging self-centered. Iniisip natin na napakabait naman ng Panginoon. Sige, hingi na lang ako ng hingi. Mga kapatid, from this day forward, tanungin naman natin yung sarili, ano ba talaga ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Ano po ba yung pwede kong ihandog sa Panginoon? Mga kapatid, hindi humihingi ang Diyos ng handog or ng whatever. Pero ang hinihingi ng Diyos ang total surrender at pagsunod sa Kanya. Tandaan po natin ulit, ang buhay po natin ngayon nung tayo ay tumanggap sa Panginoon ay hindi na po atin. Kaya mga kapatid, nararapat lamang po na lahat ng gagawin natin,
isangguni muna natin sa nagmamay-ari ng buhay natin. Lahat ng gagawin natin ay ipaalam muna natin sa may-ari ng buhay natin. At tanungin natin siya, mga kapatid. Kausapin natin ang Diyos. Tanungin natin siya, Panginoon, ano po ba ang dapat kong gawin ngayong araw na ito? Ano po ba ang ipapagawa niyo sa akin? Anong ipapagawa niyo sa akin sa araw na ito? Yun na po dapat yung puso natin ngayon. It's all about giving it back. Giving it back. Yung buhay natin, ibigay na po natin sa Panginoon. Tulad po ng Haring David, yung karunungan na nagmumula sa Panginoon, ay yun lamang po yung may kapangyarihan na makakapagligtas sa atin. At ang karunungan na nagmumula sa Panginoon, sa lahat po ng sitwasyon ng buhay natin, sa lahat po ng gagawin natin, it will never, ever fail. So purihin ang Panginoon sa araw na ito. Ang mensahe sa atin ng Panginoon sa araw na ito, tayo po ay magkaroon ng teachable heart, magpaturo sa Panginoon bilang siya po ang example natin. Sundan natin kung ano yung sinet niya na example at sumangguni tayo sa Panginoon sa karunungan, sa kaalaman na nanggagaling lamang sa Kanya upang mabigyan natin siya ng kaluguran. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka dakilang Diyos. Salamat Panginoon sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Tunay Panginoon, it's not about us anymore. It's about you. O Diyos, bilang isang Kristiyano na tinanggap kayo sa buhay na namin, O Diyos, alam namin ang buhay na ito ay inyo na, O Diyos. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, nananalangin kami Panginoon, gamitin niyo po kami in any way you can. In every way you wish, Panginoon. You will, Panginoon. Your will be done sa buhay po namin. Kayo po ang magsabi sa amin, O Diyos, kung ano po yung dapat naming gawin sa araw-araw ng aming paggising na niloloob niyo po. Panginoon, salamat po for opening our hearts, for opening our mind, O God, to have a servant mentality, a teachable heart, Panginoon. Na tatanggapin, Panginoon, ang kritisismo, na tatanggapin, Panginoon, yung pagkakamali at hindi po magmamalaki. Salamat, O Diyos, for giving us this heart. Tunay, O Diyos, na kayo'y buhay na nananahan sa aming mga puso. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, salamat din po. Salamat for giving us discernment na kung ano yung tama, ano yung mali. O Diyos, tunay na ang karunungan ninyo ay kasapatan ng buhay namin. You know our heart's desire na mabigyan lamang po kayo ng kaluguran. Our heart's desire, Panginoon, na magawa lamang po yung tama, magawa lamang po yung pinapagawa ninyo. Kaya naman, O Diyos, sa mga panahon na ito, karunungan, kalakasan, katalinuhan na nagmumula sa inyo, O God, pagkaloob nyo nga po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga kasama ko po dito po sa live, O God, yung sa mga manonood at nanonood, Panginoon. We pray, Panginoon, I pray, O God, na kayo po ang mangusap sa kanila sa mga oras na ito. Kayo po magsabi sa kanila kung anong dapat nila gawin sa pag-uumpisa ng araw namin, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa. Patuloy niyo pong bigyan ng karunungan, ng kaalaman, kapahingahan, ng kapayapaan sa puso, O God. Sa aming pag-uumpisa ng araw namin ngayon, Panginoon, kayo nawa, Panginoon, ang mag-direct sa amin sa kung ano yung gusto niyong gawin namin, Panginoon. Keep everyone safe, Panginoon, na magbabiyahe po. Kayo ang magbigay sa kanila ng proteksyon, Panginoon.
Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat sa kaalaman at karunungan na binibigay niyo po sa amin. At alam namin, O Diyos, if we seek you, yung karunungan na ito ay madadagdagan at madadagdagan at madadagdagan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. To God be all the glory po.